Matapos akong muling isilang nalaman kong naging isa akong pugitan na may 3 puso. Inakala ko na kapag dinagdagan pa ng talino ng tao, ay maghahari na ako sa ilalim ng dagat. Pero hindi ko inaasahan na magiging target lang pala ako ng isang alimasag. At ang dambuhalang kaliwang sipit nito ay handa na akong pagpira-pirasuhin. Bilang isang engineer sa dati kong buhay, ang unang salitang biglang pumasok sa isip ko ay, takbo. Pero huli na ang lahat. Nakita ko na lang na naputol ng ngipin ng sipit nito ang dulo ng isa kong galamay. Kapag sinabayan ko ang ganitong kalakas na puwersa, siguradong katapusan ko na. Kaya naman ang mga mata ko ay napadako sa isang basyong bote ng beer na naipit sa siwang ng bato. Ang alimasag ay may matibay na talukab sa labas ng katawan. Mabilis itong gumalaw ng patagilid. Ang kahinaan nito ay nasa mga kasukasuan. Isang nakakabaliw na mechanical model ang nabuo sa isip ko. Sa sandaling iyon, itinaas ng alimasag ang 2 sipit nito at muling sumugod sa akin. Sinusubukang ipitin ako kasama ng bato. Sa mismong sandaling iyon, hindi ako umatras. Sa halip, sumugod ako pasalubong sa mga sipit nito. Nang malapit nang magsara ang mga sipit, bigla kong pinakuripot ang aking katawan. Ginamit ko ang pambihirang pagiging malambot ng isang mollusk, at dumulas ako sa pagitan ng 2 sipit. Pagkatapos ay lumapag ako sa likod ng talukab ng alimasag. Ang 8 galami ko ay parang 8 hydraulic tube. Damakit ang mga ito sa gilid ng talukab. Tapos, inabot ko ang 2 sa pinakamakapal kong galamay. At ipinulupot sa nakasiksik na bote ng beer sa gilid. Tinarget ko ang kasukasuan sa pinakababa ng malaking kaliwang sipit ng alimasag. Ginamit ko ang buong lakas ko. At buong diing isinaksak ang leeg ng bote sa siwang ng kasukasuan. Sa sumunod na segundo, isang mahinang paglagutok ang narinig. Ang ipinagmamalaking dambuhalang kaliwang sipit ng alimasag. Dahil pinwersa nitong magsara kahit hindi na kaya, ay nabali ang kasukasuan sa puno dahil sa bote ng beer. Naglabas ng isang masakit na hiyaw ang alimasag. Nawalan nito ng balanse at umambo ng patagilid. Binitawan ko naman ang bali na nitong kaliwang sipit, at tinakpan ng 8 kong galamay na parang lambat ang mga mata ng alimasag. Nahanap ko ang siwang kung saan nagdudugtong ang talukab nito. Iyon ang malambot na tiyan sa ilalim ng bibig nito. Ang malasungay na tuka na nakatago sa ugat ng aking mga galamay ay buong lakas kong ipinangkagat, at sa huli ay naginiksyon ako ng lason. Kahit na hindi ako isang blue-ringed octopus, pero ang mga neurotoxin tulad ng tyramine na nasa laway ng pubita ay sapat ng makamatay para sa ganitong uri ng nilalang na may talukab. Pagkalipas ng 3 minuto, tuluyan nang huminto ang pagpupumiglas ng alimasag. Nanghihina akong napasandal sa talukab ng alimango. Isang pakiramdam ng matinding pagod na halos ikabagsak ko ang bamalot sa buong katawan ko. Pero nararamdaman ko na isang mainit na enerhiya ang dumadaloy sa buong katawan ko sa bawat paglunok. Iyon ang lasa ng kaligtasan. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas. Sa wakas ay lumitaw ang ulo ko sa ibabaw ng tubig. Pero ang tanawin sa aking harapan ay nagdulot sa akin ng kawalan ng pag-asa. Walang asul na langit, tanging kulay abong mga ulap na parang tingga ang bumabalot sa kalangitan. Ang dating masiglang daan sa tabi ng dagat ay tuluyan ng naglaho. Ang pumalit dito ay isang malawak at maputik na karagatan. Ilang mga skyscraper ang malungkot na nakatayo sa gitna ng tubig. Kahit gaano pa karupok ang sibilisasyon ng mga tao. Pagkatapos, nahulog akong muli sa tubig at lumangoy sa kaloob-looban ng isang tubo.